Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat kay Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So dumadami nga po ngayon ang nagpoprotesta sa pagiging 2023 Fighter of the Year ng current undisputed Super Bantamweight World Champion Japanese Monster Naoya Inoue. Ito po ay dahil ayon sa ilang mga former world champions ay sinasabi nilang hindi daw karapat-dapat tanghalin bilang Fighter of the Year si Inoue. At bagkos si Unified Welterweight World Champion Terence Crawford daw ang karapat-dapat na nakakuha ng bigating award na ito. Nauna nang sinabi ni Errol Spence Jr. na masakit man daw para sa kanya dahil siya ang tinalo ni Crawford. Subalit ang pagtalo daw nito sa kanya ay ang siyang dahilan kung bakit dapat si Crawford ang nakasungkit ng award. Habang kahapon naman ay pinasigundahan din ito ng former light heavyweight legend Anthony Taver. At sinabing paano mo umano ibibigay kay Inoue ang award kung wala naman daw sa listahan ng mga top pound for pound fighters ang dalawang tinalo nito na Unified Super Bantamweight Champions. Giit pa nito na nakukulangan pa daw siya sa ipinapakita ni Inoue kasi hindi naman umano nito kalibel ang kanyang mga nilalabanan. At ngayon nga lamang po ay sumang-ayon din sa opinyon ng dalawa ang isa pang former world champion na si Muradjon Akhmadaliev. Ayon naman sa kanya ay alam niya naman daw na magaling talaga si Inoue. Subalit hindi daw ibig sabihin nito ay dapat siya na ang magiging Fighter of the Year. Di hamak naman umano kasing mas magaling si Crawford. Para sa kanya umano ay si Crawford ang best active fighter sa kasalukuyan. Kaya si Crawford daw dapat ang nakakuha ng nasabing award at hindi si Inoue. Dahil dyan ay parang napagkakaisahan na tuloy ngayon si Inoue. Pero syempre wala naman kasalanan si Inoue dito. Hindi niya kasalanan na sa kanya ibinigay ng The Ring Magazine at ng BWAA ang Fighter of the Year Award. Kung meron man dapat sisihin dito ay si Crawford yun. Dapat kasi ay 2 beses siyang lumalaban sa loob ng 1 taon. Dahil isa sa pinakamalaking kriteria ang pagiging aktibo. Paano siya magiging Fighter of the Year kung sa nakalipas na 4 na taon ay 4 na beses lang din siyang lumaban. 1 fight per year lang kasi ang ginagawa niya. Sa kabilang banda naman mga idol ay nagpost nga po ang angas ng Pinas former 3 Division World Champion Janriel Casimero sa kanyang official Facebook page ng update patungkol sa kanyang susunod na laban. Matapos po kasing mapurnada ng dapat sana'y laban niya kontra sa former world champion TJ Doheny, ay nagpost po ito kahapon lamang na thank you umano sa kanyang promoter. Announcement soon for my next upcoming tune-up fight. Samantala, muli nga pong naging matagumpay ang undefeated WBO Junior Flyweight World Champion Oscar Collazo sa naging laban niya kahapon kontra sa contender na si Reyneris Gutierrez. Muli pong ipinamalas ni Collazo ang kanyang lakas at tibay matapos nitong talunin si Gutierrez via 3rd round knockout. Gumagawa na po ng ingay at pangalan ngayon si Collazo sa mababang dibisyon, lalo mat umabante na ngayon ang kanyang undefeated record sa 9 wins with 7 knockouts at walang talo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.